Tingshen. Ako. Tingshen. Hindi ako ganyang klaseng babae. Bitawan mo ako. Huwag kang mag-alala. Baog ako. At, sino man ka, pagkatapos ng gabi, hanapin mo ako gamit ito. Ang gusto mo, ay mapapasayo. Ikaw, bitawan. Hindi ako narito para ipagbili ang sarili ko. Gusto ko lang magtrabaho at kumita ng pambayad sa tuition. Bakit? Bakit ganito ang pagtrato sa akin ng lahat? Kamag-aral Kinyanyo, malapit na ang deadline ng pagpaparehistro. Ang iyong tuition fees. Guro, ang aking tuition fees nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon ng mga problema. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang pang-araw? 2 araw, 2 araw lang. Sigurado ako na makakalap ako ng pambayad sa tuition. Paumanhin, estudyante. Gusto ko talagang tulungan ka, pero may mga patakaran ang paaralan. Kung hindi mo mabayaran ang tuition fee, kailangan naming ikansela ang iyong pagpaparehistro. Hindi pakiusap, huwag, guro. Matagal na akong nagpakahirap. Ito ang araw na pinangarap ko. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mong ikansela ang aking pagpaparehistro. Guro, nakalap ko na ang pambayad sa tuition. Malapit ko nang mabayaran. Ituring mo itong perang hiniram mo sa akin. Siguradong babayaran kita. Hoy, anak, nakita ko yung iba, pinapagawa ang mga kuko nila. At ang ganda-ganda nila tingnan. Dapat ikaw rin magpagawa ka. Sige. Ay, hindi ba't ito ang estudyante natin sa kolehiyo? Kakakolehiyo mo pa lang. Nagmamadali ka nang lumabas at makipaggala sa ibang lalaki. Ganito na ka-late, ngayon ka lang umuwi. Hindi naman. Naghanap lang ako ng pang-tuition ko. Kung hindi mo kinain ang pera pang-tuition ko, para bumili ng mamahaling bag, baka matagal na akong nakapag-ipon. Kinyanyo, sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para kausapin kami ng ganyan? Hoy, kung hindi dahil sa amin, baka matagal ka nang natutulog sa ilalim ng tulay. Kailangan mong magkaroon ng konsensya bilang tao. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sa dorm na ako titira. Hindi na ako muling lalapit sa inyo. Dorm. Nabayaran mo na ang tuition mo. Ang lakas ng loob mong magtago ng pera. Kung hindi lang dahil ikaw ang kumikita ng pera para sa amin, matagal na naming pinalayas yan. Ako, hiniram ko lang sa iba. Hiniram? Sino ang tangang magpapahiram sa iyo ng pera? Hoy, hindi ba't talagang nagbenta ka ng sarili mo? Tingnan mo siya. Hindi ba halata? Para sa pera, gagawin niya ang lahat. Kaya pala ang cute-cute. Nagbenta nga ako ng sarili ko. Kung hindi dahil sa inyo, na kinukuha ang lahat ng kinikita ko, hindi ko sana binigyan kayo ng mukha para sigawan kami. Nako, kung hindi lang dahil sa pakiusap ng nanay mo sa akin, naalagaan ka bago siya namatay. Sa tingin mo makakatira ka rito? Bakit pa tayo magsasayang ng salita sa walang utang na loob na to? Bilisan mo at palayasin na yan. Tama. Dahil hindi ka na makakapagbigay ng pera sa amin. At gusto mo pang makitira ng libre dito. Wag na. Umalis na tayo.
Paano kaya may tao ang nagbayad ng tuition para kay Chin Lianyo? Hindi naman siguro. Nakilala talaga siya ng mayaman. Siya. Paano kaya niya magagawa yun? Hindi. May kakilala ako sa school niya. Kailangan kong tumawag para magtanong. Sa school mo, may nangyari ba ngayon? Sabihin mo agad. Pwede ko namang sabihin, pero wag mo ikakalat, ha? Tigilan mo yang kalokohan. Ngayon, yung Buddhist son of Jingquan, si Hu Tingshen, si Ginoong Hu, sinira ang panata niya at may kinuha siyang babae, dito mismo sa school namin. Anong sinabi mo? Si Chin Lianyo, yung munting yan. Bakit ang swerte-swerte niya? Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na. Nakipagtalik siya kay Wo Tingshen. Si Wo Tingshen, ang pinakamayaman sa Jingquan. Ang puno ng pamilyang Wo. Buisit. Kung alam ko lang kanina, dapat sinundan ko siya. Hayon, nakakuha siya ng napakalaking biyaya ng libre. E di yung munting yan. Hindi ba kaangat na angat na ngayon? HMPH. Sa tingin ko, malamang hindi niya alam kung sino ang kanyang nakasama. Kung hindi, bakit siya babalik dito sa kabong to? Ha 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 ha. Mabuti. Napakaganda. Tatay, anong pinagtatawanan mo? Hindi niya alam kung sino ang kanyang nakasama, pero alam natin. Kaya, si Wo Tingshen kagabi, sino ang kanyang nakasama? Hindi ba tayo ang magdedesisyon? Tatay, ibig mong sabihin, Basta't ipilit natin, na ikaw ang kanyang nakasama. Haha, sino pa ang makakapagsalita? Oh ha 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 ha. tama, ang gandang bagay na yan. Paano natin siya papayagang makuha? Ako na lang ang magiging misis. Wow, ha ha ha. Kahit hindi tayo makapag-asawa sa pamilyang Hu, ang makakuha ng malaking halaga ay sapat na para mabuhay tayo ng magara habang buhay. Unlad na ang pamilya natin. Oo, sino ang mag-aakala? Si Chin Lianyo, yung munting yan, ay may pakinabang din pala. Hindi naman pala nasayang ang pag-ampon natin sa kanya. Oh, bakit pa iniisip mo pa siya? Bukas, ayusin mo ang sarili mo. Pumunta ka sa Hu Corporation at hintayin mo si Hu Tingshen. Yun ang importante. Tama, ganun na lang ang gawin natin. Anong ginagawa mo? Dito ka basta-basta. Pumasok. Makinig ka. Nandito ako para kay Jiwo. Lenwe, akala mo sino? Si Ehu. Araw-araw, iba't ibang babae ang pumupunta para hanapin siya. Marami na akong katulad mong nakita. Makinig ka sa akin. Hindi karaniwan ang relasyon ko kay Jiwo. Kung sasaktan mo ako, magdudusa ka ng husto. Ano pang hinihintay niyo? Palayasin na ang babaeng itong madaldal. Nawawala ang prayer beads ni Jiwo. Bilasan ninyo, maghanap kayo sa lahat ng pinuntahan ni Jiwo nitong mga nakaraang araw. Anong ingay ito? Hindi ba ninyo alam na ayaw ni Jiwo sa maingay? Chen, itong babae. Nagkukunwaring, may koneksyon kay Ehu. At papalisin na namin siya. Sino ka? Kagabi, sa Ocean Cloud University. Ito yung babae kagabi. Magsalita ka. Ano ang gusto mo? Coats, bahay, o mas diretsyo, pera? Wala akong gustong kahit ano. Ang nangyari kagabi, ginasto ko yun. Sana lang, bigyan mo ako ng pwesto, para manatili sa tabi mo. CJ, Salamat, Jiwo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang lugar ko. Hindi na kita iistorbo pa. Hindi ako makapaniwala kay Wo Tingshen, na sinasabing hindi nababagay sa babae, ay napakadali palang kausap. Mukhang magsisimula na, ang magandang buhay ko, Xiaoya. Jiwo. Pumayag ka kaagad? ako si Hu Tingshen, hindi kulang. Sa pera para magtaguyod ng babae. At saka, hindi siya magkakaanak. Huwag kang mag-alala, ano naman kung si Wo Tingshen, madali pa rin siyang napatalo sa akin. Anong ginagawa mo? Muntik na akong mamatay sa takot. May mga tao pa ring nagpapanggap ng aksidente para maningil ng pera ngayon. Mukhang hindi peking aksidente. Mukhang tunay na natigil. Kung natigil, natigil. Diyan ka ba? Aakyat ka para iligtas sila. Hindi ako maglalakas loob. Ayokong maningil sila ng pera sa akin. Ngayon, ang pagligtas sa tao ay madaling mauwisa. Pagkawala ng lahat, Tulad ninyong mga matandang istambay. Kung mamatay kayo, mamatay kayo. Gusto nyo pang lumabas at manakit ng tao. Tifu. Lola. Lola, ayos ka lang ba? Lola, tulungan kitang tumayo. Chin Lianyo.
Ililigtas kita kaagad. Tara na, Lola. Shinlian nyo, nagpapanggap ka lang na mabait dito. Nagpapasikat ka, ha? Kung wala kang perang pambayad mamaya, huwag kang lumapit sa akin para magmakaawa. Halatang hindi mo alam, ang patakaran na hindi tumulong sa matatanda ngayon. Baka, iniisip nila na nakaligtas sila ng mayamang matandang babae, at naghihintay ng bayad. Sa tingin ko lang, kapag may nakita kang nasa panganib, hindi mo pwedeng iwanan. Lahat tayo ay tatanda rin balang araw. Masasiguro mo ba, na kapag tumanda ka na, walang mangyayaring hindi inaasahan? Ah. Shinlian nyo, sinadya mo yan, di ba? Lola, kumusta na po kayo, Lola? Binibini. Salamat sa'yo. Kung hindi, baka hanggang dito na lang, ang buhay kong ito. Ayos lang po, Lola. Ginawa ko lang ang dapat. Mabuti naman at okay na kayo. Bihira na ang babaeng mabait tulad mo ngayon. Konti na lang ang tulad mo. Hindi tulad ng iba, marumi ang puso, marumi ang tingin nila sa lahat. Matandang bruha ka. Sino ang minumura mo? Ano naman kung tinulungan ka niya? Tingnan mo ang kahabag-habag mong itsura. Hindi ako naniniwalang. May maibibigay ka sa kanya. Marami akong maibibigay. Binibini, paano kita mapapasalamatan? Huwag kang mag-alala. Wala namang kulang sa kin. Pera lang. Ay, hindi na po kailangan. Lola, masaya na ako na nakatulong. Gold card. Ibig sabihin nito, kailangan may assets kang 10 milyon pataas para makakuha nito. Ang matandang ito, mayaman pala. Ang cute-cute naman nitong batang to. Bakit ba sa kanya napupunta lahat ng magagandang bagay? Pero okay lang, ako na ang asawa ni Wo ngayon. Shinlian nyo, kahit gaano ka pa kaswerte, hindi mo ako malalampasan sa buhay na ito. Nene, may boyfriend ka na ba, Iya? May apo ako, medyo mas matanda lang ng konti, pero napakagaling sa lahat ng bagay. Interesado ka ba? Lola, nag-aaral pa po ako sa kolehiyo. Gusto ko muna mag-focus sa pag-aaral ko. Ah. Sige lang, Nene, kapag interesado ka na balang araw, tawagan mo lang si Lola. Lola, malalate na po ako sa part-time job ko. Aalis na po ako. Ah, sige, sige. Ah. Ang ganda-ganda ng batang yun. Maganda sana kung siya ang maging manugang ko. Ah. Ito yung materyales para sa susunod nating collaboration. Lola, bakit ka bigla-biglang nandito? Dahil lang, sa'yo, single ka pa rin. Oo nga pala, papahanap ko mamaya. Kanina, sa kanto, yung babaeng sumagip sa kin. Sa tingin ko ay, bagay na bagay maging manugang ko. Sumagip sa'yo, anong nangyari? Kanina, muntik na akong malunod sa buto ng date, muntik nang mawala ang buhay ko. Buti na lang, nakilala ko yung maganda at mabait na binibini. Kung hindi, ang makikita mo, ay bangkay na ng lola mo. Lola, Nako, huwag kang ang ganyan. Bilisan mo at hanapin mo yung binibini, para sa kin. Ginang, medyo late na po kayo. Umalis na po yung girlfriend ni Master Wo. Hayop ka, may girlfriend ka na. hindi dahil kay Lola na naghukay ka ng bitag para sa kin sa eskwelahan. Siya ang pumunta rito para hanapin ako. Anong magagawa ko? Sayang naman. Nagustuhan ko talaga yung binibini. Sige na, hayaan mo na. Basta't hindi ka na single, makakahinga na ako ng maluwag. Kapag may pagkakataon, dalhin mo yung girlfriend mo, para makilala ko. CJ, Kumusta? May dineliver akong package para sa isang tao. Tama, 2 piso bawat isa. CJ, ay de-deliver ko na agad. Pagkatapos ng mga delivery na ito, magkakaroon na ako ng sapat para sa gastos ko sa buong linggo.
Classmate, yung package mo. Classmate, ano nang nangyari? Classmate, tumawag ka ng ambulansya, bilis. May naghihimatay. Classmate. Doktor, ano nang nangyari sa akin? Buntis ako. Estudyante ka pa lang, at marami ka pang gagastusin sa hinaharap. Makipag-ugnayan ka agad sa mga magulang mo, at sa ama ng bata. Ang ama ng bata. Ano nang pangalan niya? Kim Yan-yu. Ay swipe mo ang card mo. Guro, pwede bang magbayad muna ako ng bahagi? Huwag kang mag-alala, ang natitira, babayaran ko. Mamayang gabi, sigurado. Sige nga. Eldeneth, classmate. Walang laman ang card na ito. Ako, pwedeng tingnan ko. Hindi ito tama. Malinaw na nailagay ko dito ang perang kinita ko sa part-time job. Sa card na ito. Baka naman. Kinuha na naman nila ang pera ko. Ayos lang, bilisan mo na. Huwag kang mahuli sa registration. Bilis, bilis, Master Hu. Bibisita si Hu Tingshen sa school natin ngayon. Magpalit tayo ng damit at pumunta na tayo sa auditorium. Narinig ko na kung mag-volunteer ka. Hindi lang scholarship ang makukuha mo. Kundi baka, makalapit ka kay Master Wu, ng personal. Baka nga, Magkaroon ng pagkakataon. Scholarship. Kung makuha ko lang ang scholarship na ito, makakaya ko nang lumayo ng tuluyan sa tiyahin ko at sa pamilya niya. Dali-dali akong kinuha, mula sa engineering department. Hindi ba't sabi mo gusto mong pag-usapan ang mga bagay-bagay sa principal? Ano na naman to? Ginoong Wow, hayaan mong sabihin ko sa'yo ang totoo. Lahat to ay kagustuhan ng matandang ginang. 29 ka na, at wala ka pang nobyo, nobya. Hindi na makapaghintay ang matandang ginang, na magkaroon ng apo sa tuhod. Sabi niya, hindi mo gusto. Ang mga ordinaryong babae. Kaya't pumunta kami sa universidad para mamili. Mga bata at masiglang babae ang mga ito. Paano kung, tingnan mo kung may nagugustuhan ka, huwag kang mag-alala. Naayos na ito ng matandang ginang. Lahat sila ay payag. Kumalma ka. Pero kailangan pa rin nating manatili dito sandali. Kung hindi, sa panig ng matandang ginang. Wow! Paano naging ganito kagwapo ang isang lalaki? Oh, ito, espesyal kong pinagawa sa isang master, para kay Tingshen. Ito ay mabisang pampalakas. Ngayon, dapat mo siyang painumin nito para sa akin. Kung hindi siya muling makipag-date, mamamatay na lang ako sa pagkabagot. Kim Yan-yu, ano ba iniisip mo? Nandito ka ba para mag-abuloy? Tigilan mo na ang pag-iisip ng mga walang kwentang bagay. Magtrabaho ka na. Hindi sinasadya. Isang perpektong lugar ay ginulo niya. Nasaktan mo si Ginoong Hu. Magdusa siya. Gusto lang nating bigyan ng ganitong klaseng tao ng kaunting leksyon. Kung hindi, talagang iisipin niya na kahit saan ay pwede siyang pumasok. Sino ang hindi nakakakilala kay Ginoong Wu? Nandito si Ginoong Wu para magpakabusog. Ngayon, sa ganyang kaakit-akit na mukha, hindi ba't nandito lang siya para mangakit kay Ginoong Wu? Paumanhin, pero babayaran ko ito. Ayos lang. Ginoong Wu, huwag kang magpaloko sa kanya. Isa siyang hindi kayang magbayad ng matrikula. Isang dukhang multo. Narito, baka may ninanakaw siya. Chenlei. binibini. Ito ang matrikula mula kay Ginoong Wow. Hindi ko kayang tanggapin ito. Tumutulong lang ako. Ginoong Hu. Kumusta na ang usapan? Lola, huwag kang mag-alala. Nainom na ang gamot. Hay nako. Nasaan na siya? Uminom siya ng gamot at nawala.
nangyayari? Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng mapagpapahinahan. Ginoong Hu. Ginoong Hu, naalala ko, ang perang ito, hindi ko pa rin kayang tanggapin. Ibinabalik ko ito sa'yo. Ano nang ginagawa mo? Nagbago na ang isip ni Ginoong Wu. Ikaw, bitawan mo ako. Tatlong buwan ka ng buntis. Paano ka pa nakakapag-ehersisyo ng malakas? Hindi mo ba alam na madaling magdulot ito ng problema? Ano ba ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Wala akong kakayahang magkaanak. Ano ang problema, nanay? Ah, si Aoya. Kumusta na kayo ni Hu Tingshen? Paano? Nandyan pa naman si matandang ginang Shu Wanchun. Ano pa bang magagawa ko? Hindi ba't yun lang naman yung pagkakataon sa kalye, na hindi ko siya iniligtas? Subalit, mula nang malaman kong siya ang lola ni Wu Tingshen, 3 buwan ko na siyang sinusuyuan, titigan pa rin niya ako ng masama. Kung hindi, nandito ba ako sa tanghali para kunin ang pampalakas niya? Ay naku, itong matandang ito, ang hirap pagsilbihan. Pero okay lang, ang mga bagay na ginawa ko, ay lahat gagawin sa harap ni Wu Tingshen. Tapos na, kahit hindi niya ako gusto, wala na siyang magagawa. Nedenet, tama. Basta't ikaw, ang mapasaya mo si Hu Tingshen, ang posisyon bilang ginang Hu, hindi ba't sigurado na? Siyempre, ang mga pamamaraan ng anak mo, hindi mo ba tiwala? Shinlianyo, Obstetrics and Gynecology Department. Anong ginagawa niya rito? Ay nanay, hindi na kita kakausapin. Shinlianyo, anong ginagawa mo rito? Pinsan, Anong hawak mo? Ibigay mo sa akin. Buntis ka. Buntis ka. 3 buwan na. Eddie, anak ni Wu Tingshen yan. Buisit, ang swerte ng babaeng ito. 1 beses lang, nabuntis agad. Hindi pwede, kapag itinuloy mo yan, gulo ang aabutin. Kailangan mong ipa-abort yan. Shinlianyo, estudyante ka pa lang. Araw-araw ka naman nagpapakaladkad sa iba. Ngayon, buntis ka na. Wala ka bang hiya? ako, Sasabihin ko sa'yo, dahil pinsan kita, ako na ang magbabayad ngayon. Pero ngayon din, ipa-abort mo ang bata. bitawan mo ako. Bitawan mo. Hindi ko talaga ipapa-abort. Ang anak ko, Gusto mo talagang ipanganak, estudyante ka lang na mahirap, may pera ka bang pang panganak, may pera ka bang pang palaki sa kanya? bahala na ako doon. Huwag kang mag-alala kahit mahirap ako. Hindi na ako hihingi sa'yo. Kahit isang kusing. Huwag kang matakot. Tiyak na makakahanap ng paraan si nanay para kumita. At mapalaki kang maayos. Shinlianyo, sa ngayon, ako ang kasintahan ni Wu Tingshen. Hindi ko talaga papayagang sirain mo ang buhay ko. Buntis yung babae, bahala ka kung anong paraan ang gamitin mo. Ang bagay na ito, kailangang maayos mo para sa akin. Tinyanyo. Ay, sa wakas nakita rin kita. Ano na kailangan mo sa akin? Ikaw pa ang may ganang magtanong sa amin? Anong kaguluhan ang ginawa mo? Isinumbong ka na ng pinsan mo. Napakabata mo pa. Nakikipag-away ka sa ibang lalaki. At buntis ka pa? Hindi ka ba nahihiya? Wala kayong pakialam sa buhay ko. Sige na. Nag-aalala rin ang tiyo mo sa'yo. Pero Nyanyu, ang sitwasyon mo ay hindi na nga angkop para magpatuloy sa pag-aaral. Kaya kami ng tiya mo, sa probinsya, nakahanap na kami ng mapapangasawa mo. Ah, si Ginoong Liu sa dulo ng barangay. Kilala mo ba siya? Namatay ang asawa niya noong nakaraang buwan. Wala pang 50 taong gulang.
Medyo matanda na nga siya, pero mahigit 100,000 ang ipinagkakaloob niyang dote sa'yo. Ano? Ako? Makakasama ba sa'yo ng tiya mo? Yung si Ginoong Liu, medyo matanda nga, pero hindi ka na rin naman. Dalaga, di ba? Handang-handa siyang magbigay ng malaking dote. Dapat nga ay masaya ka. Tama, kailangan namin kunin ng 100,000 mula sa doteng iyan. Ituring mo na lang yon bilang bayad mo sa amin. Halika na, sumama ka sa amin. Hindi. Naghihintay ang lahat sa'yo sa bahay. Ayaw ko. Hindi. Ayaw ko. Hindi porket ayaw mo ay tapos na ang usapan. Payo ko sa'yo, maging masunurin ka na lang. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya. Gapyusan na lang natin siya at ihatid sa pamilya ni Ginoong Leo. Ay, itong babaeng ito, may lakas ng loob bang tumakbo? Anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo, habulin. Bilisan mo. Gusto ko rin namang bumilis. Tumakbo ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang tatakbo mo. Kasama, bilisan mo. Nakatakas siya. Itong babaeng ito. Ang sakit. Hu Tingshen. Maililigtas mo ba ako? Maililigtas mo ba ako at ang anak mo? Ginoong Wow, yung pampalakas na binili ni Binibining Xiao para sa matandang ginang, ay ipapadala na. Malapit na itong may padala. Alam ko. Para ang sasakyan. Elhu, Nababaliw ka ba? Tumakbo ka sa gitna ng kalsada. Bilisan mo. ano nang nagmamadali? Eho, tulungan niyo po ako. May humahabol sa akin. Huwag kang matakot. Ipapasundo kita ni Chen Li pabalik sa eskwelahan. Huwag, alam nila kung nasaan ang eskwelahan ko. Pupunta sila roon para hanapin ako. Sumama ka muna sa akin. Bilisan mo. Ang babaeng ito, lagi na lang nanlalaglag ng lalaki. Ngayon, may sumasagip pa sa kanya. Anong silbi ng pagsagip sa kanya? Hindi ako naniniwala na hindi siya babalik sa eskwelahan na ito. Kahit na ano pa, marami tayong oras para magbantay sa kanya. Sa susunod, ihahanda ko na ang lahat. Talagang hindi natin siya pwedeng pakawalan. Huwag kang mag-alala. Dito, walang makakagulo sa'yo. Kailan pa naging ganoon ka-gentle si Master Wo sa isang tao? Kaya pala handang gumastos si Master Wo para sa matrikula niya nang unang magkita sila. Ganitong tipo pala ang gusto niya. Sayang naman, sa isang kapalaran si Xiaoya ang kasama niya. Lola, Hoy, ikaw pala, Iya. Lola, alam niyo pala ang isa't isa. Anong karapatan mong magtanong? Nung huli akong mamili at mabilaukan ako, si Iya ang nagligtas sa akin. Hindi tulad mo. Hayaan mo na, sa pag-uusap nga pala, yung babaeng yun, hindi ko talaga kayang tiisin. Mas kaaya-aya pa rin, ang ating Iya. Kaya ikaw pala, ang nagligtas sa lola ko. Salamat. Ano nang kailangan mo? Maaari mong sabihin sa akin ang lahat. Ginoong Ho, hindi mo kailangang maging formal. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, ang tiyahin at tiyuhin ko ay ibinenta na sana ako para sa pera. May nangyari palang ganito. Kawawa naman ang bata, pero huwag kang mag-alala. Nandito ako, ang matandang ito, wala nang mag-aahasang pilitin ka. Lola, salamat po. Pero paano nyo nakilala ang isa't isa? Nagkita kami minsan sa Yunhai University.
At ang aking matrikula ay binayaran ni Ginoong Hu. Yunhai University. Hayop ka. Hindi ko inaasahang ikaw at ang Yunhai University ay napakatadhana. Ginoong Wu, dumating na po ang nobya ninyo, si Binibining Xiao. Nobya, Ginoong Wu. pinsan. Pinsan ko. Nianyo, anong ginagawa mo rito? Magkakilala ba kayo? Hindi ba't sinabi ko sa kanila na alagaan ang munting ito para sa akin? Paano siya napunta rito? Hindi ko pwedeng hayaan siyang sirain ang mga plano ko. Paano pwedeng maging babae ni Ginoong Hu? Ang pinsan ko. Pinsan ko siya mula sa probinsya. Dito lang siya sa lungsod para mag-aral sa universidad. Pinsan. Hindi ko pa narinig na nabanggit mo siya dati. Ah, oo nga, dahil hindi siya mabuting tao. Ano? Nianyo. Pinaghirapan ng pamilya natin na mapag-aral ka sa lungsod. Ikaw naman. Sabi mo nagpa-part-time job ka. Araw-araw ka namang gumagala kasama ng kung sino sunod lalaki. Hindi totoo yan. Nakikipagtalo ka pa. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng masasamang ginawa mo? Ang kapal ng mukha. Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa iyong mga magulang na nasa kabilang buhay na? Ginoong Hu, makinig po kayo sa paliwanag ko. Huwag, ang kapal ng mukha mong magpanggap na kawawa sa harap ng boyfriend ko. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang leksyong hindi mo malilimutan. Ginoong Wu. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Mali ang gumamit ng dahas. Buisit, Wu Tingshen. Palagi siyang malamig sa akin. Bukod sa pagiging handang magbigay ng pera, hindi pa nga niya ako hinahawakan. Ngayon, ipinagtatanggol pa niya siya. Itong munting darling. Pinsan, hindi ko alam kung saan kita na-offend. Ang paninirang puri mo sa akin ng ganito. Hindi ba sobra na? Paninirang puri. Hindi mo ba naalala na nagbalik kang gusot-gusot? Bukod pa riyan, ikaw ngayon ay hindi makapagbanggit ng malakas ng kanyang pagbubuntis para maiwasan ang anumang aksidente. Ako. Na-expose na ang mga kasinungalingan mo, di ba? Ano? Hindi mo maipaliwanag ngayon. Hindi totoo yon. Aksidente lang yon. Ginoong Hu. Lola, hindi ako ganoong klaseng tao. Gusto ko lang kumita ng pera para sa universidad. Naniniwala ang lola sa iyo. Isang mabuting babae tulad mo ay hindi gagawa ng ganoong bagay. Lola, Itong matandang bruha, nasa kanyang panig din pala. Chinian nyo, nagpapanggap ka. Tingnan natin kung gaano katagal mo yan mapananatili. Sa tingin mo ba hindi kita ilalantad? Dumating na rin. Huwag, hindi ko hahayaang sirain niya ang mga plano ko. hindi ko inaasahan na ang sumagip sa maliit na darling na ito ay si Gihu. Buti na lang at dumating ang anak natin sa tamang oras. Dapat nating ilabas agad ang batang ito dito. Kung hindi, masisira niya ang pagkakataon ni Xiaoya na makapag-asawa ng mayaman. Jiwo, ito ang mga magulang ko. Mapapatunayan nila na totoo ang sinasabi ko. Kami lahat ay makakapagpatotoo. Huwag kayong magpalinlang sa pamangkin naming ito. Wala nang kwenta yan mula pa noong bata. Alam na alam namin ang ugali niya. Naku naman, nagagawa siya ng kahiyahiyang bagay tulad nito. May pananagutan din kami. Kaya, noong nasa probinsya pa kami, sinubukan namin ang lahat ng paraan para makahanap ng angkop na mapapangasawa para sa kanya. Sa ganitong paraan, magagawa naman namin ang tama para sa kanyang mga magulang at mabigyan sila ng kapanatagan. Chinian nyo. Akala mo ba, ikaw pa rin ang estudyanteng universidad na minamahal ng lahat? Kung may gusto sa'yo ngayon, bakit hindi ka nalang umuwi ng mabilis? Ang galing mong magsalita, pero ang edad ni matandang Liu ay pwedeng maging tatay ko. Matanda na siya. Paano mo siya mapapakasalan doon? Nakikita ko na, hindi mo naman talaga ginagawa ito para sa kanyang kabutihan. Lola, huwag mo akong tawaging ganyan. Wala ka pang karapatan. Matandang bruha, maghintay ka lang. Kahit ayaw naming aminin,
Pero siya ngayon ay kilala bilang masamang babae sa aming probinsya. Mabuti na lang at may gusto sa kanya. Masamang babae. Eh ikaw, ano ka? Hindi ka ba rin nasa Yunhai University na nakarating sa kama ng apo ko para umabot sa kinaroroonan mo ngayon? Ikaw. Ano? Paano nangyari yon? Noong ang araw na iyon sa eskwelahan, ako at si Huting Shen ang kasama ko. Ate, paano mo nagawa? Ikaw, little cutie. Ang lakas ng loob mong magtago sa akin. Wala naman akong ginawang masama. Bakit ako dapat bugbugin mo? Ang lakas ng loob mong sumagot bilang iyong pinsan. Papagalitan kita ngayon. Tigil. Chinlian nyo. Ano naman kung ako ang nagpanggap sa'yo? Wala kang ebidensya. Jiwo, ako ang nobyo mo. Bakit ba lagi mong ikinakampihan itong little cutie na to? Puro ka masasamang salita at nananakit ka pa. Yan ba ang pinag-aralan mo? Ang katulad mo ay hindi kailanman makakapasok sa pamilya Wo. Sige, pwede akong tumigil sa pag-aarte. Pero siya ngayon, dapat sumama sa amin. Sana all. Matanda na ako, hindi mo ako mapapasunod. Hoy, ano nang sinasabi mo? Patay na ang mga magulang mo. Ako, bilang iyong tiyahin, ang iyong tagapag-alaga. HMP, tama. Ang sabihin kong gawin mo, yon ang gagawin mo. Jiwo, ito ay usapang pamilya. Kahit ikaw, hindi ka dapat makialam. Lesiu. Ikaw, malandi, walang utang na loob. Hoy, ano nang ginagawa mo? Halika na, malandi ka. Napakawalang utang na loob mo. Halika na, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Halika na. Bilis, mag-isip ka ng paraan. Walang utang na loob. Sandali. Sandali. Ang Badha Charm ko. Paano nasa kamay mo? Paano nagkaroon si Chin Lianyo ng Buddha Charm ni Wo Tingshen? Buisit, may sikreto pala siya. Yung araw na iyon. Sa equipment room. Ew. Hindi ako ganoong klaseng babae. Pakawalan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pwedeng magkaanak. At, sinuman ka, hanapin mo ako gamit ito pagkatapos ngayong gabi. Kahit anong gusto mo, makukuha mo. Kaya, ikaw pala noong araw na yon. Ibig sabihin, si Nianyo, ang magiging apo ko sa tuhod. Alam kong hindi ganyan. Kababa ang panlasa mo. Hindi ganoon. Jiwo, ninakaw itong Buddha Charm sa akin ni Chin Lianyo. Kaya bigla na lang nawala. Kinyanyo, ang landi mo. Gustong-gusto mong yumaman. Nababaliw ka na, ano? Ang tapang mong magpanggap sa sarili mong pinsan. Maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga ninakaw itong Badha Charm. Bilisan nyo, dalhin nyo na ang sinungaling na to. Sandali lang. Sinasabi mo, ito ang ibinigay ko sa'yo. Kaya hayaan mo akong magtanong. Noong ibinigay ko ito sa'yo, ano ang sinabi ko? Ha, ito. Hindi ko maalala. Hindi po, Ginoong Wo. Sinusubukan mo pa rin akong lokohin. Masyado kang mayabang. Hindi po, Ginoong Wo. Pakinggan nyo po muna ako. Chenlei. Sabihin mo sa kanila kung ano ang kapalit ng pagloko sa akin. Kunin ninyo ang mga to, at itapon ninyo. Huwag ninyong dungisan ang paningin ni Ginoong Wo. Opo. Ako ay nagkamali. Ginoong Hu. Salamat po. Anong nangyari? Dugo. Dumudugo si Nianyo. Yung bata. Bilis, iligtas nyo ang aming anak. Iligtas nyo ang aming anak. Ang anak natin.
Ginoong Ho, may azoospermia po kayo. Mula ngayon, hindi ka na makakapagkaanak. Anak tanang, anong ginagawa mo dyan? Dali, dalhin mo siya sa ospital. Kung may mangyari sa apo ko, kung may masamang mangyari, hindi kita patatawarin. Chen Li, maneho ka sa ospital. Ang baby ko. Huwag kang mag-alala, ayos lang ang baby. Salamat po, Yeho. Salamat po, Lola. Dadalhin mo rin ang apo sa tuhod ko. Huwag kang masyadong magpakapormal. Isa itong pamanang pamilya ng mga wow. Ipapasa ko na ito sa iyo ngayon. Hindi na kailangan, Lola. Masyadong mahalaga ito. Ikaw ang pinakamalaking contributor sa pamilya natin ngayon. Wala nang mas mahalaga pa sa'yo. Tanggapin mo na, dahil ibinibigay ko ito sa'yo. Ikaw naman, anong masasabi mo? Ay, tama si Lola. Huwag kang padala sa seryosong itsura niya. Sa totoo lang, ibinigay na niya sa'yo ang kanyang Buddha charm, at isinuot sa iyong leeg. Para sa kaligtasan mo. Pasensya na sa nangyari noon. Mula ngayon, kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Pero ang hindi kayang gawin ni Hu Tingshen ay magpalaki ng anak ng ibang lalaki. Kaya nga, hindi ko mapapalaki ang batang ito. Niyanyo, lahat ng mga bagay na kailangan mo, inihanda ko para sa iyo at sa sanggol. Nasa bahay na sila. Maaari kang lumipat kapag nailabas ka na sa ospital. Lola, hindi mo kailangang mag-abala ng ganoon. Maaari akong manatili sa paaralan. Hindi ligtas sa paaralan. Sino ang nakakaalam kung ano ang balak ng babaeng iyon na si Xiaoya? Kapag nababanggit siya, nagagalit ako. Hindi lamang siya nagpanggap bilang ikaw. Sinubukan pa niyang ipagbili ka. Buti na lang at ikaw at ang sanggol ay ayos. Kung hindi ko siya palalampasin. Magpakabait ka. Mas ligtas na manatili sa bahay at maaari kang bumalik sa paaralan. Maaari kitang sunduin at ihatid. Alaynan. CJ. Ha. Ang matandang babaeng ito ay hindi makakaabala sa inyong dalawa, sa inyong pribadong oras. Kayong dalawa, siguraduhing pagyamanin ng mabuti ang inyong relasyon. Ikaw, bata, ipinagkakatiwala ko si Nianyo sa iyo. Kung may mangyari pang iba, pananagutan mo. Naiintindihan ko. Mayroon pa akong ilang mga bagay sa kumpanya na naghihintay sa akin. Aalagaan ko muna ang mga ito. Babalik ako mamaya para makasama ka. Eho, mauna na po kayo. Ako'y magiging maayos. CJ. Wala namang malaking problema. Ingat lang na huwag masyadong magbago ang emosyon mula ngayon. Ito ang gamot na ipinagawa mismo sa akin ni Hu. Para sa'yo, para tulungan kang gumaling. Ilset. Salamat, doktor. Iinumin ko ito mamaya. Humanap ng paraan para maagasan siya. Pero siguraduhin hindi masasaktan ang katawan niya. Pagkatapos niyang uminom ng pampaagas, magkakaroon siya ng reaksyon. Bantayan mo siya. Inatasan ni Eho na si Lee Qin ay hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. CJ. Jiwo, nainom na ba ng gamot ang misis? Pagkaagas ng bata, doble ang ibabayad ko sa kanya. Hala. Sabi ng doktor, mali ang nakuha mong resulta noon. Ito ang tamang resulta para sa'yo. Ano? Wala pala akong azoospermia. Kaya, ako talaga ang ama.
Buwisit. Ew. Hindi ako ganoong klaseng babae. Bitawan mo ako. Ang sanggol. Bilisan mo. Iligtas mo ang sanggol natin. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na si Giho at si Lola ay napakabait sa akin. Kahit para lang pasalamatan sila. Dapat kong pangalagaan ng mabuti ang sanggol sa sinapupunan ko. Eho, umalis ka na. Magiging maayos lang ako. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Nyanyu. Hintayin mo ako. Babalik agad ako. Ninyu, Ginoong Hu. Masakit na masakit ang tiyan ko. huwag kang matakot, Ninyu. Doktor. Doktor. Ginoong Hu, huwag kayong masyadong mag-alala. Normal na reaksyon lang ito. Wala akong pakialam. Humanap kayo ng paraan. Kailangang mailigtas ang batang ito. Ano? Huwag kang mag-alala. Basta iligtas niyo ang batang ito. Hindi kayo pababayaan ng pamilyang Hu. Sige, Ginoong Hu. Huwag kang mag-alala. Ikaw at ang sanggol ay tiyak na magiging ayos. Ninyu. May problema. Ang pasyente ay nakararanas ng malakas na pagdurugo sa operasyon. Kailangan namin ng O-type na dugo. Pero ang kasalukuyang reserba ng O-type na dugo sa ospital ay kulang. Ako na ang magdodonate. CJ, sumama ka sa akin. Ninyu, magiging ayos ka. Ginoong Hu, baka gusto ninyong magpahinga muna. Aalagaan namin ang mga bagay dito. Doktor. Kumusta na siya? Mapalad si Ginang Qin, pinoprotektahan ng langit ang mabubuting tao. Ligtas siya at ang bata. Parehong maayos ang kalagayan nila. Hu. Mali ba ang oras ng pagdating ko dito? Ginoong Hu, Gising ka na. ano ang nangyari sa akin? Kung sasabihin ko sa'yo, tiyak na malulungkot ka. Ituring mo na lang akong makasarili dahil dito. Mula ngayon, kahit na, bituin sa langit ang gusto mo, ako mismo ang kukuha, para sa'yo. Kasalanan ko. Nakalimutan kong ang mangkok na yon ay may laman na hindi dapat inumin ng buntis. Kumusta naman ang sanggol ko? Huwag kang mag-alala, ayos lang ang bata. Salamat kay Ginoong Hu na nagbigay ng dugo sa iyo. Kung hindi natin maisip ang maaaring mangyari. Ginoong Hu, Anak ko rin siya. Ginoong Hu, maaari ka na sigurong magpahinga ng maayos ngayon. Nanatili pala si Ginoong Hu. Sa tabi ko, hindi na. Inalintana ang sarili niyang kalusugan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, kasalanan ko lahat dahil sobrang pabaya ako. Kung hindi ka sana nagdusa ng ganito. Ginoong Hu, buti na lang dumating ka ng maaga. Hindi kita sinisisi. Huwag mo ring sisihin ang sarili mo. Ginoong Hu, Magpahinga ka muna sandali, iuwi na kita. Ngayon, kapag ikaw at ang sanggol, ang kasama ko, saka lang ako, makakapagpahinga ng maayos. Halika, ingat. Ginoong Hu. Kaya ko na to, hindi mo na kailangan.
Dito, ako ang masusunod. Maligayang pag-uwi, Binibini. Hindi ako iyon, hindi ako iyon. Halika, ha ha ha. Lola, Dahan-dahan lang, dahan-dahan. hindi ko kailangan ng tulong. Ayos lang. Halika, dahan-dahan lang. Ning Yu. Ang pulse heiress ng manugang na babae, ng pamilya Wu, ay nasa kamay mo na. Kaya ngayon, kung sa tingin mo'y maaari mo itong tanggalin, hindi ako papayag. Lola. Ninyu, kakalabas lang sa ospital. Hayaan mo muna siyang magpahinga ng maayos. Tama. Ning Yu, ang mga gamit mo, inilagay ko na lahat, sa kwarto ni Ting Shen. Mula ngayon, dito ka na lang tumira, nang walang iniisip. Pupunta ako at magpapainit ng tubig sa banyo para sa'yo. At pupunasan ang katawan mo. Gamit ang basang tuwalya. Mas giginhawa ka. Ang sugat mo, hindi dapat mabasa. Kung may mangyari man, tawagin mo lang ako. Nandito lang ako sa labas. CJ, ikaw, lumabas ka. Ako, Okay ba ang paa mo? Patingin. ayuhu. Gusto ko sanang itanong sa iyo. Nakita mo ba? Bakit hindi mo? Wala. Wala. Wala talaga. Huwag kang mag-alala, naghanda na ako na matulog sa sofa. Nianyu, ano ang iniisip mo? Sakto ang tawag na ito. Chinlianyo, ngayon ay ang freshman welcome party. Kung mahuhuli ka at mabawasan ang puntos ng klase natin, hindi kita patatawarin. Sa mga ganitong event dati, hindi naman ako, inimbita ni Liu Lili. Bakit bigla kang? Tumatawag sa akin ngayon? Anong problema? Mayroon kaming freshman welcome event sa school. Kung ayaw mong pumunta, hindi mo kailangang pumunta. Nandito ako, walang makakapilit sa'yo. Hindi. Unang beses ko lang kasi makadalo sa ganitong event. Kaya medyo nag-isip-isip ako. Sige na, hindi na mahalaga kung ano ang dahilan. Magandang pagkakataon ito para maglinaw ng mga bagay. Kung hindi, hindi ko alam kung hanggang kailan ako pag-iinitan ni Liu Lili. Anong oras? CJ, pumili ka ng damit na gusto mo. Saglit lang, isasama kita.
Ito lahat ay pinili ni Lola para sa'yo. Tingnan mo, kung wala kang nagustuhang style, papabili mo na lang sa kanya. Wala pang ibang naging ganito kabait sa akin. Class monitor. Talaga bang papayagan mong pumunta ang dukhang iyon? Ganoon siya, isang taong walang alam, isang probinsyana. Nandyan na siya, hindi ba nito sisirain ang mood? Hindi nyo naiintindihan. Ipinagbili si Chin ni Yanyo sa isang matandang lalaki ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Kumalat na ang balitang yon. Kung hindi siya darating ngayon, hindi ba tayo? Malaking kasiyahan ang mawawala sa atin. Class monitor, ang galing mo talaga. Tama, tama. Mukha bang maganda? Maganda naman. Hala, Elhu, kaya ko naman to. sumunod ka. Dala-dalawa na ang buhay mo. Kailangan mong magsuot ng sapatos na komportable. At bagay na bagay ang mga to sa suot mo. Salamat, Elhu. Maghanda ka na. Saglit lang, ihahatid kita. Jiwo, ma'am, narito na po tayo. Halika, sasamahan kita. Wag na, okay lang. Kaya ko namang pumasok mag-isa. Pagkatapos ng welcome party, pwede mo na lang ako sunduin. Kung sasamahan talaga ako ni Iho, ang welcome party para sa mga freshman. Magiging welcome reception na lang, ni Iho, welcome party. Aalis na ako. CJ. Nakakahiya ba ako ng ganito? Hindi ko inaasahang si Jiwo ay may mga pagkakataon pa lang napapahiya. Hindi ko inaasahan na ang event na ito ay paggawa ng cake, kaya siguradong gagawa rin ako para kay Jiho. Tingnan mo, si Kinyanyo yon. Wow, paano siya naging? Napakaganda. Ano namang maganda doon? Chinian nyo, mga peke lang yan, tapos ipinagmamalaki mo pa. Tek, Kung hindi, ang best idang ito mo ay ang pinakabagong modelo mula sa LV. Halagang 50,000 sa merkado. Hindi mo naman sasabihin, kaya mong bilhin ang tunay, di ba? 50,000 para sa isang bestida. Wala ka nang masabi. Sino ba rito ang hindi nakakakilala sa'yo? Chinian nyo, na napakadukha, hindi ka nga makakain ng maayos. Ganito ka nakakadukha, magpapanggap ka pa. Ang mga taong katulad mo ay dapat paalisin sa ating paaralan. Wala akong bestidang ito, may nagbigay lang sa akin. Binigay sa'yo. Akala mo ba, may mayamang magkakagusto sa'yo? Tumingin ka sa sarili mo, ano ba ang halaga mo? Presidente ng klase, huwag mong kalimutan. Siya yung nakikipagrelasyon sa isang matandang lalaki, baka nga kaya niyang bilhin. Ay, nakalimutan ko yun. Pagkatapos ng lahat, 150,000 ang dote. Tigilan niyo ang mga kalokohan niyo. Nagpapanggap ka pa rin. Akala mo ba, yung tungkol sa tiyahin at tiyuhin mo, na ipinagbili ka sa isang matandang lalaki, ay walang nakakaalam? Iyon lang ang akala nila. Hindi ako pumayag doon. Sino ang nakakaalam? Baka naman, sa 2 araw na nawala ka, nakipagtalik ka na sa iba. Liu Lili. Sa pagkakaalam ko, hindi kita ininsulto. Bakit mo ako binubuli ng ganito? Dahil noong araw ng pagpaparehistro, walang hiya kang nanlandi kay Ginoong Wow. Tungkol pala kay Ginoong Ho, kahit hindi ko alam kung anong klaseng babae ang gusto ni Ginoong Ho, sigurado ako, hindi siya interesado sa mga babaeng katulad mo. Hindi siya interesado sa isang babaeng katulad mo. Ikaw. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Naawa lang sa'yo si Jiwo, kaya siya ang nagbayad ng tuition mo. Akala mo talaga, napaka-importante mo na.
Hindi naman wala na sa kolehiyo. Ang nananaginip pa na maging Cinderella at mapangasawa ang isang prinsipe, di ba? Ang ganda ng pangarap mo, pero sa kasamaang palad, wala kang swerte para doon. Chinlianyo, kung ako ang tatanungin mo, napakabuti na sa'yo ng tiya at tiyo mo. Kahit matanda na siya, maaga siyang namatay, baka may naiwan siyang mana sa'yo. Kung gusto mo yan. Bakit hindi? Hanapan ka rin ng magulang mo. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Hinahamon mo ako. Liu Lili, sinasabi ko sa'yo, hindi na ako ang Kinyanyu na maaari mong apihin. Kahit para sa kapakanan ng sanggol sa tiyan ko, hindi na ako maaaring apihin. Kaya pala, paano ka biglang naging matapang? Kaya nakipagtalik ka sa iba, at buntis ka sa anak ng iba. Buntis ako. Pero hindi sa anak na iniisip mo. Kung hindi yun, ano pa? Sinusubukan mo bang sabihin na anak ito ni Jiwo? Siya, ang anak namin ni Jiho. Narinig mo ba ang sinabi niya? Chinlianyo, natatakot ako na nawala na sa isip mo. Kung nalaman man lang ni Eho na ang kabutihang loob niya ngayon ay nauwi sa pagiging pinagsismisan niya, baka sobrang pagsisihan niya. Chinlianyo, ikaw ay isang kahihiyan sa ating paaralan. Maniwala ka o hindi, nasa sa iyo na yan. Wala naman akong kailangan na magpaliwanag sa inyo. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, wala ka lang talagang may pakitang ebidensya, di ba? Ano ba ang pinagtatalunan ninyo? Magtrabaho na kayo sa inyong mga sariling gawain. Kailangan pa nating pumili ng pinakamagandang proyekto mamaya. Kinyanyu, ang cake mong ito ay pasasalamat kay Iho. Hindi ito dapat maapektuhan ng iba. Tingnan ko nga, top student ng universidad na si Chinlianyo. Kumusta na ang cake? Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Siyempre, tinitingnan ko kung gaano kahalaga ang sanggol sa tiyan mo. Huwag kang gagawa ng kung ano-anong katarantaduhan. Hinahamon mo ako. Wow. Ginoong wow. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Pero bakit ka? Bigla na lang nandito. Binubuli ka sa eskwelahan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Buti na lang pinasilip ko si Chenli ng kaunti, kaya nakarating ako dito ng maaga. Kung hindi, ikaw. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ginoong wow, gusto ko lang sana, takutin siya ng kaunti. Hindi ko sinasadya na, saktan siya talaga. Takutin? Chenlei, Tumayo ka. dahil mahilig ka, manginis ng tao, ngayong araw na ito, ipapaalam ko sa'yo. Kung paano ako, si Hu Tingshen, manginis ng tao. Tapos na, narinig ko noong nakaraan may isang tao na nagkamali lang ng mga salita. At si Ginoong Hu ay binali ang kanilang mga kamay at paa. Lili, ngayong pagkakataon natatakot ako. Tumigil ka na, Lily. Ginoong wow, ngayong pagkakataon, talagang, gusto mong patayin si Leo Lily. Hindi. Huwag kang gagalaw. Hindi. Hindi. Huwag kang mag-alala. Kahit na masaktan ka. Marami akong pera para ipagamot ka. Kung medyo magkamali ito, ang mukha ni Liu Lili ay masisira. Higit pa sa kanyang mukha, baka mawala pa ang buhay niya. Iyan ang mangyayari. Nagkamali ako, Jiwo. Ipagpaumanhin po ninyo ako. Hindi na ako uulit. Auhu. Nakuha na niya ang parusang nararapat sa kanya. At ako naman ay wala nang hahabol. Huwag na nating pakialaman pa siya. Huwag kang magpanggap na mabait dito. Kung hindi dahil sa iyo, na nagsabing ang anak sa tiyan mo, ay kay Jiwo. Hindi ko sana, pinakialaman ulit. Narinig mo ba? Ang taong ganyan ay hindi karapat-dapat na ipagtanggol mo. Nagtiwala ka ba sa akin? Heto. Kunin mo.
Ako. Hindi ko kaya. Magtiwala ka sa akin. Ginang, para sa amin, si Ting Shen ay walang kabuluhan. At, ang asawa ko, ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ay akin, si Ting Shen. Mula ngayon, kapag narinig kong, may basta-basta lang magbanggit tungkol sa sanggol. Huwag niyong sisihin kung magiging malapit ako. Sabi ko, Ting Shen, bakit mo tinutulungan? Si Qin Yanyu na ilabas ang kanyang galit? Totoo naman ang sinabi niya. Narinig mo ba? Sinabi ni Ting Shen na ang sarili niyang asawa. Tapos na. Kung alam ko lang, hindi dapat ako nakinig sa katarantaduhan ni Liu Lili. Ang utang na ito ngayon, ay babayaran. Tungkol naman sa dati, ang utang ninyo sa asawa ko, paano ito babayaran? Hindi ko ginawa. Ako lang. Bakit hindi ka magsalita? Ngayon ka palang natatakot. Noong inaapi mo siya, hindi ka pa ba nakaapong-apog? Kung talagang pagtutuunan ito, wala sa inyo ang makakatakas. Yanyu, pasensya na. Hindi dapat ako naniwala sa mga salita ni Liu Lili. Na inaasinta ka, suntukin mo ako o murahin mo ako kung gusto mo. Tama. Dati, lahat iyon ay panggugulo lang ni Liu Lili, kaya nagkagulo tayo sa'yo. At, dati, ikaw ay ipinagbili ng matanda, ay siya rin ang kumalat. Kung hindi ka pa nasisiyahan, mauna na kami, para turuan siya para sa'yo. Tulong. Bitawan mo ako. Principal, Ginoong Principal, tulungan ninyo ako. Ginoong Wow, hindi ba kayo ang gustong mag-invest sa aming paaralan? Ako nga ay mag-aanyaya sa inyo, sa aming meeting room, para sa mas detalyadong usapan. Ito bang reaksyon na ito ay nangyayari dahil ang binibining Wow ay mag-e-enroll sa inyong paaralan? Kaya, si Ginoong Wow ay naghahanda ng mag-invest, ngunit ang mga estudyante sa inyong paaralan ay talagang nakakamangha. Binibining Wow. Hindi ko alam kung sino si Qin Yanyu. Kung hindi, paano ko siya mabubuli? Kaya, ang ibig mong sabihin, ang mga ordinaryong tao ay karapat-dapat na mabuli ninyo? Hindi ko ginawa. Ginoong Principal Zhang. Dapat ay, malinaw na ninyong narinig na yon. Ang investment ay maayos. Ngunit hindi ko papayagan ang paaralan na magkaroon ng ganoong ugali. Ano ang dapat gawin? Kayo ang magpasya. Ginoong Principal. Naiintindihan ko, Ginoong Wow. Ginoong Principal. Si Leo Lili ay pinagbuhatan ng kamay sa kanyang mga kaklase at may masamang asal. Siya ay pinatalsik sa paaralan kaagad. Ang lahat ng iba pang estudyante ay tatanggap ng malaking demerit at ito ay itatala sa kanilang record. Ginoong Principal, bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ilabas siya. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ano ang problema? Sa tingin mo ba ay masyadong mabigat ang parusa? Hindi naman sa ganoon ang iniisip ko. Lahat ay dapat makatanggap ng leksyon na nararapat sa kanila. Ang akin lang ngayong araw na ito, gusto ko sanang gumawa ng magandang cake para kay Ginoong Ho. Ngunit ngayon, Well, dahil napaka-thoughtful mo naman, bakit hindi mo na lang? Palitan mo na lang ang regalo. Oh. Hindi ba sinabi mo na gusto mong magpasalamat sa akin? Napaka-insincere naman. ang daming tao rito. Pag-usapan natin yan sa bahay. Ano pang ginagawa mo rito? Tara na. Ngayong wala na ang lahat. Paano mo ako pasasalamatan? Ito lang kasi. O ano pa? Ano bang iniisip mo sa maliit mong ulo? Wala akong iniisip. Gusto ko lang. Nyanyu. Gusto ko lang, hintayin na magustuhan mo talaga. Ako. At hindi, ang pag-asa na gusto mo lang, magpasalamat sa akin.
Tara na, Leraho. Uwi na tayo. Tara na. Ang pagpapaalis sa kanya ay parang pinagbigyan pa siya. Kung ako, hindi ko sila papakainin o pagbibigyan. Lola, sapat na iyong natutunan nila. Tingnan mo, ayos lang ako, di ba? Ang ating niyanyo ay talagang mabait ang puso. Sige na, susundin kita. Isipin na lang para sa kapalaran ng aking apo. Tama si Lola. Ikaw, simula ngayon, bantayan mong mabuti si niyanyo. Kung mauulit pa ang ganitong sitwasyon, hindi kita patatawarin. Lola, wag ninyong sisihin si Ting Shen. Ako ang hindi nagpaalam. Huwag kayong mag-alala, Lola. Si Nianyu ngayon ay kayamanan ko na rin. Hindi mo na kailangang sabihin. Bubusisiin ko siya. Mabuti naman, alam mo ang dapat. Ting Shen, ito ang direktor mula sa GLE. Suyu, may imbitasyon, mayroong Fashion Week at salo-salo ngayong gabi. Iniimbitahan ka nilang dumalo. Wala akong gustong pumunta. Hindi pa ako nakakapunta sa Fashion Week. Pwede ba akong sumama para makita? Siyempre naman pwede. Kahit saan mo gustong pumunta, ihahatid kita. Pero Lola, kailangan ko munang ipagkatiwala sa'yo si Nianyu. May mga bagay pa akong ayusin sa grupo. Kapag natapos ko na, babalikan kita. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Hindi ko hahayaang maapi ang munting asawa mo. Lola, Bumili ka ng kahit anong gusto ni Nianyu. Huwag kang magtipid para sa akin. hindi gusto ko lang tumingin. Ang pamilya wow natin, hindi kulang sa pera. Kung hindi mo kukunin, bibilhin ko ang buong palabas, at irereserba lahat para sa'yo. Ganon ang gusto ko, magpapalit lang ako, maghahanda na tayo para sa Fashion Week. Lola, pakihinaan lang ng kaunti. Si Nianyu ayaw niya ng sobrang atensyon. Naiintindihan ko. Si Ting Shen, alam niya. Papala yan. Bigla ko na lang naintindihan ang gusto mo. Hindi ka ba naantig? O baka naman? Bigyan mo ako ng halik? Sige, hindi na kita bibiruin. Ting Shen. Parang, gusto na kitang kaunti. Siguro uuwi muna ako sa kwarto ko, tapos kayong dalawa na lang ang mag-usap. Lola, magpapalit lang po muna ako ng damit. Lola, kayo po. Nako, may mga taong parang matandang pipino na pininturahan ng berde, nagpapanggap na mga bagong nagmamahalan. Lola, ano pong pinagsasasabi niyo? Ha, hindi naman sa ayaw kong makialam. Kailangan ko munang dalhin si Nianyo sa Fashion Week. Kailangan mong maghintay ng kaunti. HMP. Ting Shen, ito ang impormasyon ni Siyashi para sa ating kolaborasyon. Ting Shen. Parang, gusto na kitang kaunti. Ting Shen, wala ka na. Umibig ka na. Sige, huwag kang mag-aksaya ng oras. Nakikita kong gusto mong matapos ng maaga para hanapin si Nianyo. Nakikita kong sa mga nakaraang araw, ay masyado kang libre. Ay nako, paano ko nasabi ng malakas? Ang nasa isip ko, Kung alam mo yan, bilisan mo. Ting Shen, moalang-galang na po. Garantiya ko sa loob ng 1 oras. Matatapos ko ang trabaho. Talagang hindi ko ipagpapaliban ang pagpunta mo kay Nianyo. Ang ganda nito. Bibilhin ko yan para sa'yo mamaya. Kapag isinuot yan ni Nianyo, mas gaganda pa siya kaysa sa mga modelo. Lola, ako. Ngayon, hindi na ba kailangan pang iguhit yan? Ang gown na ito para sa opening ay galing sa isang Italian court, couture designer. Napakagandang custom-made na damit. Ang pag-upo lang nito sa loob ng 1 oras ay nagkakahalaga ng 5 milyon kada oras. Ganoon kamahal ang damit na yan? Siyempre, ang opening gown na ito ay ipinadala dito ni Suyu ng ilang beses mula sa Italy. Gamit ang malalaking koneksyon para hiramin ito. At pagkatapos ng Fashion Week, kailangan na itong isauli agad.
Kaya kung bibilhin mo yan, hindi ba yan magiging bangkarote? Tama, narinig mo yan. Kaya nga, ang mga taong tulad mo na hindi pa nakakakita ng mundo, huwag na lang magsalita. Iwasan nyo ang kahihiyan dito. Akala ko, lahat ng dumalo sa Fashion Week ngayon, ay mga importanteng tao. Paano mayroon pang palakang nakihalo? Hindi lang ito palakas sa balon, kundi kumakanta pa ng walang ingat. Ang kapal ng mukha mo, alam mo ba kung sino ako? Ang matandang yon, siya ang paborito ng Xia Group. Mas mabuti pa ang ibaba nyo na ang mga ulo nyo at humingi ng tawad. Oo, ang nanay niya rin ay ang posibleng partner ng WoW Group. Narinig nyo ba yun? Kung humingi ka ng tawad sa akin ngayon, baka kalimutan na natin ang lahat. Mukhang matagal na akong hindi nakakalabas. Kahit ang Xia Group, mga mapagmataas na bagay, ay nang-ahas na tapakan tayo. Anong karapatan mong tawaging aming Xia Group na mga aso? Lola, sa tingin ko talaga ay wala akong pakialam kung galing ka sa Dong Group o Xia Group. Hindi mo kayang makipag-away sa amin. Kaya mas mabuting manahimik ka o magdudusa ka sa mga kahihinatnan. Miss Xia, sa tingin ko sila ay tila napakakalmado at komportable. Ang estado nila ay dapat na pambihira. Bakit hindi na lang tayong dalawa ang umurong? Oo, narinig mo ba yun? Mahalaga ang kapayapaan. Hindi ko kayang makipag-away sa kanila. Alam mo ba? Ang tiyahin ko ay pinsan mismo ni Jiwo. Dito. Wala ni isang tao ang nang-ahas na sumalungat sa pamilyang Wo. Yan ba ang kumpiyansa mo, Lola? Ano ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko rin sa iyo, kahit na si Wolin man. Sa harap ni Nianyo, kailangan niyang magpakumbaba at magpakaba. Kahit pa si Wolin. Sa harap ni Nianyo, kailangang magpakumbaba at umayos ng asal. Nababaliw na ba kayo? Mga ganyang kabalbalan ang sinasabi rito. Isang maliit na sangay lang ng pamilyang Wo. Kung gusto ni Nianyo na, palayasin sila sa pamilya. Walang makakapagsalita laban doon. Diyos ko, ano ba talaga ang pagkatao niya? Para mangahas na magsalita ng ganyan? Ikaw, matandang bruha, ano ba ang pinagsasasabi mo? Siya, sa tingin ko, totoong nababaliw ka na. Naniniwala ka ba sa akin? Tatawagan ko ang tiya ko ngayon din, at papuntahin siya rito, para turuan ka ng leksyon. Buti na lang at gusto ko rin siyang tanungin. Mga pamangking katulad mo, paano niya kayo pinalaki? Itong matandang ito, hindi talaga kilala ang tiya ko, di ba? Lola, huwag kang magalit para sa akin. Huwag kang mainis sa kanya. Hayaan mo siyang magsalita ng gusto niya. Basta alam ko ang katotohanan, ayos na yon. Paano naman nagkaroon ng ganyang katangahan na babae? Inaapi ka, at ayaw mong ipagtanggol kita. Huwag kang mag-alala, nandito ang Lola para sa'yo. Susunod ako sa'yo. Hindi nagalit ang Lola. Ang dahilan kung bakit ako pumunta rito ay para pumili ng damit para sa ating Nianyo. Hindi natin dapat hayaan ang mga walang kwentang taong ito na makaapekto sa ating pakiramdam. Kahit anong gusto mo, itala mo lang. Bibilhin lahat ng Lola para sa'yo. Ang galing mo namang mag-arte, di ba? Muntik na akong mapaniwala, muntik mo na akong lokohin. Sayang naman, ako si Xia Chenchen, ay hindi nadadala sa ganitong panloloko. Guardia, palabasin mo sila dito. Nanggagambala sila sa Fashion Week. Miss Xia, ang bawat naririto ay iniimbitahan ni Director Su. Kung may gusto kang paalisin, si Director Su ang masusunod. At sila rin ba ay iniimbitahan ni Direktor Su? Sige, kung talagang iniimbitahan sila ni Direktor Su. May mga imbitasyon kayo, di ba? Ilabas ninyo ang inyong mga imbitasyon, at ipakita sa akin. At para makita ko rin, kung anong klaseng tao kayo. Gusto mong tingnan ang aming pagkakakilanlan. Dapat isipin mo muna, kung karapat-dapat ka, ha? Ganun ba? Alam ko na. Wala kayong anumang imbitasyon, kaya hindi ninyo maipakita, tama ba? Miss Xia, kung ipapakita namin ang aming mga imbitasyon, maaari na ba ang tapusin itong kalokohan? Siyempre. Ngunit kung hindi kayo makapagpakita ng imbitasyon, kailangan ninyong lumuhad sa harap ko at magmakaawa ng tawad. CJ, Kung maipakita namin, sa araw na ito, ikaw ang aalis dito. Sige. Ano? Paano ito nangyari? Hindi, talagang imposible. Alam ko, peke ang mga imbitasyong ito. paano may mga hasna gumawa ng peking imbitasyon at makapasok dito? Pero ang mga imbitasyon namin ay itim. Wala akong makitang ginto. Eksakto. Si Director Su ay hindi kailanman nagpadala ng gintong imbitasyon. At saka, sa imbitasyon mo, walang pirma talaga.
Ano pa bang pagtatalo ngayon? Bilisan mo at lumuhad ka para humingi ng tawad. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging mahigpit ako. Lola, bakit walang pirma sa imbitasyong ito? Bakit walang pirma? Ang mga ipinadala sa pamilya Wow ay hindi kailanman may pirma. Dahil dito, ang mga gintong imbitasyon ay para lamang sa mga miyembro ng pamilya Wow. Totoo pala ito. Gago. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, palayasin mo sila, Rito. Tigil. Tigil na kayong lahat. Direktor Su, narito ka na. Madam Ho. Ginoong Ho. Ang asawa ko ay nasa Fashion Week mo. Bata pa siya. Ito ang unang beses niya na dumalo sa ganitong event. Pwede mo ba siyang bantayan para sa akin? May asawa pala si Amy Ho. At saka, kahit na binigyan ko siya ng card, alam ko ang personalidad niya, hindi niya ito gagastusin para sa sarili niya. Kaya kung may, anumang gusto niya, kunin mo na lang para sa kanya. Ang gastos ay maaaring ibabawas sa aking account. Naiintindihan ko, Amy Ho. At saka, ang asawa ko, ay hindi gusto ang masyadong mapansin, kaya hindi kailangan ng espesyal na trato. CJ. Binibiningkin, humihingi ako ng paumanhin sa aking hindi sapat na pag-host. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi. Direktor Su, sa palagay ko ay nagkakamali ka. Nandito lang sila kasama ng peke na imbitasyon. Binibining siya, lahat ng nandito ay, aking bisita, Suyu. Wala akong pakialam kung ano ang iyong mga hinaing. Ngunit pakiusap magpakita ng respeto. Siyempre, kung gusto mong umalis, ako, Suyu, hindi ka pipigilan. Suyu, ikaw pa talaga, ang nagmalaki para sa kanila. Nawawala na ba sa isip mo? Sa pagitan ng pamilya Xia at ni Amy Ho, alin ang mas importante? Hindi ko na kailangang pumili. Mga kasama, ngayon ay ang aking fashion show. Ayokong may mangyaring, hindi ka nais-nais. Kaya umaasa ako na ang lahat ay magbibigay ng konting respeto sa akin, si Suyu. Miss Kin, alin ang gusto mo? Ano ang silbi ng paggusto? Hindi mo naman talaga iniisip na kayang bayaran yang sobrang mahal mong damit, di ba? Sa'yo, napakamahal noon, pero sa amin, parang barya lang. Hindi na kailangan, Miss King. Kung gusto mo, ako na mismo ang magbibigay sa kanya. Hindi na kailangan dumaan sa ganyang kahirap. Suyu, nawawala na ba sa isip mo? Miss Sia, ang pag-ugali ko ay wala kang pakialam. Hindi. Ako. Niyanyo ang may gusto, ako ang bibili. Ayos na ayos, talagang sampal yan sa ilang mukha. Director Su, gusto kong bumili ng mag-isa. Ang card machine. Binigyan nga nila siya. Hindi ako naniniwalang kaya mong bayaran ang ganoong kalaking halaga. Hindi ako. Alam kong hindi ka. Nagtatrabaho bilang isang waitress dito. May mga pamantayan, alam mo. Ang isang tulad mo ay natural na hindi isa sa alang-alang. Ngunit sa aking mga mata, ang pagpapakuha mo sa akin ng tsaa at tubig ay isang pabor na sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang aking tiyahin at pinsan tiyahin sa ama ni Jiwo. Dahil siya ay nakatatanda kay Ho. Siya rin ay nakatatanda sa akin. Sige, sandali lang po. Tiyahin Lin, ang galing mo. Ikaw, ang iginagalang na panganay na anak na babae ng pamilyang Xia, ay talagang inaapi ng isang babaeng probinsyana. Buti na lang imbestigahan ko ang kanyang background. Kung hindi, baka niloko niya tayo. Paano ko malalaman? Siya ay talagang isang probinsyana na estudyante sa universidad. Hayaan mong sabihin ko, noong huling pagkakataon na kasama niya, ang matandang babae. Sinabi niya na kung makikilala mo siya, kailangan mong yumuko at magpakumbaba, o kung hindi, palalayasin ka sa pamilyang Wow. Ano? Naglakas loob silang sabihin iyon? Mukhang ako, si Hulin, ay naging masyadong mapagparaya. Tubig. Ay naku. Matanda ka na. Paano ka ba? Di mo pa kayan hawakan ng maayos ang isang tasa? O sadyang, gusto mo akong mapaso hanggang mamatay? Nako, tita, ayos ka lang po ba? Ay, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng damit kong ito? Di ka ba kukuha ng papel at pupunasan mo ito para sa akin? Tulungan ko po kayo. Huwag mong hawakan ang damit ko ng maruruming kamay mo. Ano pang ginagawa mo dyan nakatayo? Di mo ba nakikita ang gulo na ginawa mo rito? Bilisan mo at linisin mo ito para sa akin.
Ah, ano ito? Nasugatan ang kamay mo, kaya di ka na makakapaglinis? Di ba kayong mga taga-probinsya ay dapat matyaga at matatag? O sinasabi mo bang pagkatapos lang ng ilang araw sa lungsod, akala mo ikaw ay isang mayaman na binibini na? Hindi po, lilinisin ko po ito kaagad. Hoy, sandali. Ah, medyo madumi yata ang sapatos ko. Ano? Hindi mo ba ako narinig? Pinapahanap ka ni Tita Lynn para tulungan siyang ayusin ang sapatos niya. Panasan mo. Probinsyanang ito, ang yabang mo naman. Akala ko, pumunta ka sa lungsod para magtrabaho. Marami ka na sigurong ginawang nakakahiyang trabaho tulad nito. Ano? Sa pagtulog mo ba galing ang pera mo? Hoy, Tita Lynn, tama ka naman. Kung hindi, paano siya nakakuha ng imbitasyon dito? Siguro nakipagtalik siya sa di mabilang na tao para makuha ito. Hindi totoo yan. Ew, nakakadiri. Enye. Gaya ng inaasahan, mga taong tulad mo mula sa probinsya. Kahit nasa lungsod na, hindi mo matanggal yang mahihirap at makitid na ugali. Ginang Lin, pwede mo akong hamakin, pero hindi mo pwedeng patuloy na sabihin na hinahamak mo ang mga taga-probinsya. Enye. Sino ka ba? Para kausapin ako ng ganyan? Hoy, ngayon, hahamakin ko talaga kayo. Mga taga-probinsya, anong magagawa mo? Balikan mo ang 3 henerasyon. Sino ang pamilyang hindi galing sa probinsya? Kung hindi dahil sa mga magsasaka, matagal ka nang namatay sa gutom. Eksakto. Sino ang mga ninunong hindi galing sa probinsya? Dahil lang ilang araw ka na sa lungsod, huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo. Ang mga taong ganyan dito ay kaiyahiya lang sa amin. Honey, mukhang naghahanap ka ng gulo. Ang kapal ng mukha mo. Tita Lynn, yung matandang yun. Matandang ginang, Lola. Ginang, Alam mo pa pala kung sino ako. Akala ko ikaw, Wolin, hindi mo na ako nakikilala, matanda ka na. Ginang, kayo po ang tunay na lola ni Ting Shen. Kahit bulag pa ako, hindi kita makakalimutan. Siya pala ang lola ni Lolo Wow. Kanina, Siya Kian, mag-sorry ka nga agad kay Ginang. paumanhin po, Ginang, hindi ko po kayo nakilala, pakiusap, huwag po kayong magalit sa akin. Tungkol naman sa pamangkin ko, bata pa at walang alam, kaya pakiusap. Dapat kang humingi ng tawad, pero hindi sa akin, kay Nian Yu. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para manapak sa may bahay ng pamilya namin? Ang may bahay? Siya ba, yung babaeng nakipag-ugnayan kay Ting Shen? Tama. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, si Nian Yu ngayon ay ang magiging manugang ko. Siya si Ginang Ho. Buti na lang hindi ko siya inaway. Kung hindi, pagdating ni Ginoong Wow, hindi tayo magiging maayos. Ito na, tita, inaapi natin siya kanina. Tiyak na gagantihan tayo niyan. Hoy, ano ba ang kinakabahan mo? Kung makakapasok man siya sa pamilya Ho, ay hindi pa naman sigurado. Ginang, alam kong hindi pa, nag-aasawa o nagkaanak si Ting Shen. Nababahala kayo. Ngunit, hindi ninyo basta-basta, maibibigay ang posisyon ng Ginang Ho sa isang di kilalang tao. Hoy, kalimutan mo na ang pagiging pantay-pantay. Kahit man lang dapat ay, isang dalagang mula sa respetadong pamilya. Ang babaeng ganito, bigyan mo lang ng pera, at paalisin. Gusto ko lang itanong sa iyo, anong klaseng babae ang pinag-uusapan mo? Siyempre, yung klase, na basta-basta nakikipagtalik sa lalaki, at gustong umangat sa lipunan. Tulad, nitong probinsyana, marami na akong nakita, gusto lang nilang magpakapit sa mayayamang lalaki. Sa tingin ko, plano niya ito mula pa noon. Kung pakakasalan siya ni Ting Shen, hindi ba pagtatawanan ang pamilya Ho? Hindi ko ginawa. Ang nangyari sa amin ni Ji Ho ay talagang aksidente. Ngunit hindi ko naisip na gamitin ito para manindak. Lola, maniwala ka po sa akin. Ang ugali mo, Lola ang pinakakilala, huwag kang mag-alala. Buntis ka na ngayon, kailangan mong alagaan ang sanggol. Ano? Buntis siya. Kaya pala tungkol sa paggamit sa bata para sa katayuan. Ginang, dapat sinabi mo ng mas maaga. Gusto mo ang apo sa tiyan niya. Yun lang. Akala ko talaga nalilito ka na. Gusto mo pakasalan ni Ting Shen. Ang babaeng ganoon. Anong kalokohan ang sinasabi mo?
Ni Anyu, huwag kang makinig sa kanila. Ako at ang batang yun. Tunay na gusto ka. Ah, sige, matandang ginang, nakikita mo naman, hindi dumating si Tingshen ngayon. Hindi ba't iyon na ang sagot? Naku po, matandang ginang, kung balak ninyong kunin ang bata at iwan ang ina, mas mabuting sabihin ng maaga sa kanya. Para naman ang ilan, ay hindi magkamali ng pagtingin sa sarili. Kung talagang gusto siya ni Ginoong Ho, bakit hindi niya sasamahan, para ipahayag ang kanyang estado? Sa tingin ko, pera lang ang gusto nilang gamitin, para mapasunod siya at mapanganak ang bata. Ganun lang yun. Pero Lola, kailangan ko munang iwan sa inyo si Nyanyu. May mga bagay pa, sa kumpanya, kapag tapos na, babalikan ko kayo. Ginoong Ho, totoo ba ang sinasabi nila? Ang kabutihan ninyo sa akin. Dahil lang ba ito sa akin, at sa batang nasa sinapupunan ko? Hay nako, ang ilang tao, ay tadhana ang magiging mahirap habang buhay. Ah, payo ko sa iyo. Natanggapin mo na ang katotohanan. Huwag kang magnasa sa mga bagay na hindi para sa iyo. Ano man ang dahilan, nagpapasalamat ako kay Ginoong Ho. Kaya, kahit na si Ginoong Ho, ay ang batang nasa sinapupunan ko lang ang gusto. Hindi ko. Sino ang nagsabing ang anak mo lang ang gusto ko? Ginoong Ho, Mukhang dahil sa mga gawain sa kumpanya, ako'y naantala. At nagdulot ng mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa relasyon ko kay Nyanyu. Sasabihin ko na ngayon. Si Qin Nyanyu. Ang asawang pinili ko, si Hu Tingshen. Binibini, huwag kang maniwala sa kanilang kalokohan. Si Ginoong Wo ay walang tigil sa pagtatrabaho sa kumpanya para lang makasama ka ng mas maaga. Hindi dahil gusto ko ang bata. Dahil ito ay ating anak, kaya ko ito gusto. Ikaw na batang yan, sa wakas ay nagbago ka na rin. Tingshen, talaga bang pakakasalan mo ang babaeng ito? Nawawala na ba sa isip mo? Oo, Ginoong Wo, kayo at si Lola, huwag kayong malinlang ng babaeng ito. Pera mo lang ang habol niyan. Tanungin mo si Soyo kung ayaw mong maniwala. Bumili lang siya ng napakamahal na damit. Ano naman kung mahal? Basta gusto niya. Kahit ang mga bituin sa langit, kayang-kaya kong kunin para sa kanya. Tingshen, nakikita kong ikaw ay ginayuman ng babaeng ito at nawala sa sarili. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung gusto mong pumasok siya sa pamilya Ho, ako bilang kanyang tiyahin, ang unang tututol. Tia, hindi mo ba iniisip na ikaw na ang may hawak ng pamilya Hu ngayon, di ba? O iniisip mo bang, maaari mo kaming utusan na para kang nakatatanda? Wo Lin, huwag kang makialam sa mga bagay ng aming pamilya Wo. Kahit nandito pa ang tatay mo, wala siyang karapatang manghimasok. Ginang, hindi ba't nag-aalala lang ako na naloloko si Tingshen niya? Kung mangyari iyon, at pakasalan ni Tingshen ang babaeng ito, tatawanan lang tayo ng mga tao. Maagang nawalan ng magulang si Nyanyu. Mag-isa siyang lumaki at nakapasok sa universidad. Nagsumikap sa mga part-time na trabaho para kumita ng pang-tuition at pang-araw-araw na gastos. Gusto kong itanong, paano naman masisira ang reputasyon ng pamilya Ho sa isang babaeng matatag na tulad niya? O baka naman, Tia, sanay ka na sa buhay na binibigay lahat sa'yo at inaasikaso. Kaya akala mo yun lang, ang dapat na buhay. Ganoon pala siya kagaling, mukhang nagkakamali tayo tungkol sa kanya. Alam kong hindi magkakamali ang desisyon ni Ginoong Wo. Itong si Hulin, dahil lang sa medyo may kaya ang pamilya niya, nang aapi na lang ng iba. Kung may pagpipilian, sino ba ang ayaw ipanganak na mayaman? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon katakot na maapektuhan ang reputasyon mo dahil sa relasyon ko kay Nyanyu, di na yon ay ipinahayag ko. Mula sa araw na ito, wala ka ng kinalaman sa pamilya Ho. Ha? Ano, gusto mo akong palayasin sa pamilya Ho? Elhu. Basta ikaw at si Lola ay naniniwala sa akin. Kahit ano ang sabihin ng iba, wala akong pakialam. Hindi mo kailangang. Pero ako, kailangan ko. Hindi ko kayang manood lang habang sila ay nagsasabi ng masama tungkol sa'yo. Kung ang layunin ngayon ay magbigay ng halimbawa, ang paghamak kay Nyanyu ay paghamak sa akin, si Hu Tingshen. Kaya, kung sakaling marinig ko ang sinuman na magsabi ng anumang negatibo tungkol sa kanya muli, harapin mo ang mga kahihinatnan. Ay naku, madam, alam kong nagkamali ako. Ay naku, nag-aalala lang ako, na baka malinlang si Tingshen. Pakiusap madam, ipagtanggol mo ako.
Sa aming pamilyang Wu, walang puwang para sa isang tulad mo, na nang-aapi ng iba gamit ang kanilang impluensya. Ay naku. Tapos na. Lahat ay tapos na. Hindi. Bago pa abutin ako ng apoy, kailangan kong makatakas ng mabilis. Binibining siya. Saan ka nagmamadali? Naalala ko lang na may mga urgent na bagay sa pamilya ko, kaya aalis na ako ngayon. Sakto ang timing. Binibining siya. Pagbalik mo, pakisabi sa kanila na ang aking pakikipagtulungan sa Xia Group ay nakansela na. Ano? Ibigay mo ang utos. Lahat ng kumpanyang nakikipagtulungan sa Xia Group ay ituturing na kalaban ko. Hindi po, Jiwo, talaga po akong hindi alam, na asawa ninyo pala si Binibini Chin. Kung alam ko lang, kahit pa 10 beses mong palakasin ang loob ko, hindi pa rin ako maglalakas loob. Tae. Chen, ano ba talaga ang ginawa mo? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo makukuha ang kapatawaran ni Jiwo, huwag ka nang umuwi. Binibini Chin, nagkamali po ako, talaga po akong hindi alam, na asawa po ninyo si Jiwo. Maging mabait po kayo, at patawarin ninyo ako. Kung hindi, pag-uwi ko, talagang papatayin ako ng tatay ko. Kung may oras ka para dyan, mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Kung paano mo ito ipapaliwanag kay Chairman Xia. Chenlei, ipalabas mo sila. Huwag mo nang hayaang makita ko sila ulit. Ayaw ko. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, wala nang maglalakas loob na mang-api sa'yo. Salamat po, Yeho. Kung talagang gusto mong magpasalamat, bakit hindi mo isuot ang damit na pinili mo at ipakita sa akin? Ni Anyu, magbihis ka na agad, para mabulag sila sa ganda. Yeho, ang perang ibinigay ninyo sa akin, hindi ko ginamit para bilhin ang damit na iyon. Ginamit ko ito para... Yeho, yung perang binigay mo sa akin, hindi ko ginamit para bilhin yung damit na iyon. Ginamit ko ito para... Director Su, pwede bang magpalit ako ng ibang damit? Siyempre naman, alin ang gusto mo, kukunin ko na para sa iyo. Gusto kong isuot yung damit ng model, yung dark brown na suit. Sa tingin ko, bagay na bagay kay Iho. Gusto kong bilhin ito. Sige, aayusin ko na para sa iyo. Eho, napakaganda talaga ng asawa mong napangasawa mo. Alam ko. Pero ngayon, baka kailangan ng asawa mo na sumama sa akin. Director Su, ako. Hula ko na hindi ka bibili ng para sa sarili mo. Kaya, yung damit na yon, binili ko para sa'yo. Tama, inutusan ako ni Iho kanina. Kahit anong gusto mo, gamitin mo ang kanyang card at bilhin mo. Ang tuso mo, napakaingat mo, talagang apo ko. Maganda ba? Ang ganda. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Hayop ka, ito na ba ang pinakamaganda para sa'yo? Kung si Ni Anyu ang magsuot ng wedding dress. Siguradong napakaganda niya, mapapalingon ka. Hindi ka binibiro ng lola mo. Tungkol sa kasal na ito, panahon na para pag-usapan natin ito, hindi ba? Hayop ka. Tama si Lola. Nakapag-skid na ako sa Civil Affairs Bureau para kumuha ng marriage certificate. Talaga. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Ang importante pong bagay na ito, paano ko po kayo maloloko? Si Mr. Wow po, ang dahilan kung bakit siya nahuli, ay dahil dito mismo. Abala po si Mr. Wow sa kumpanya, nagpupuyat, pero hindi niya ito nakalimutan. Ang lalaking umiibig, iba talaga. Pero, hindi ito. Bagay na ako lang ang magdedesisyon. Kailangan din nating alamin ang gusto ni Nyan Yu. Ako. Siyempre. Nyan Yu. Pakakasalan mo ba ako? Nyan Yu. Pakakasalan mo ba ako? Oo, hayop ka. Itinago mo pa ito sa iyong sariling lola. Pakasalan mo siya. Emthu, tumayo ka.
Pakakasalan mo ba ako? Ang ganda. Paano mo gusto ang kasal? Kailangan kong pag-isipan ng mabuti yan. Sige. Sa wakas, sa buhay ko, makikita ko si Ting Shen na ikakasal at magkakaanak. Tandang, kapag namatay ako mamaya, may masasagot na ako sa'yo. Ayon sa mga ulat, ang pinuno ng pamilyang Wu, si Jiwo Ting Shen ng pamilyang Wu, ngayong araw, ay matagumpay na nagpropose kay Qin Nianyu, si Binibini Qin. Hindi magtatagal, ang dalawa ay magdaraos ng isang maringal na kasal, upang ipagdiwang ang masayang okasyong ito. Ang pamilyang Wu ay naghahanda na mamuhunan ng malaking halaga sa isang raffle event. Lahat ay welcome na sumali. Buisit na Qin Nianyu, paano ka nang ahas na maging ganito kaswerte? Hayop ka talaga, Qin Nianyu. Ang kapal ng mukha niyang maging maswerte. Ano nang nangyari? Bakit nagwawala ang anak natin? Ano ba yan? Yung Qin Nianyu na yun, magpapakasal na kay Wu Tingshen. Ano? 3 buwan na akong kasama ni Wu Tingshen, at pagpapakasal, yung dalawang salitang yun, ni minsan ay hindi niya nabanggit. Gaano na lang ba katagal nakilala ni Qin Nianyu? Nagiging Mrs. Wu na siya. Bakit? Sabi ko na nga ba, si Qin Yanyu ay isang malandi. Gaya nga ng inaasahan, marami siyang daya para mangakit ng lalaki. Nagawa pa niyang maakit si Hu Tingshen. Talagang nabihag niya ang puso nito. Kung hindi dahil sa kanya, edi sana, ang magiging Mrs. Wu ay ang ating yar. Magkakaroon tayo ng perang hindi mauubos. Kung sana noon pa natin alam, hindi na lang sana natin tinulungang pumunta sa lungsod. Ngayon, tingnan mo ito. Nagbago siya ng isang gabi at naging mayaman. Malinaw namang, mas mababa siya sa akin sa lahat ng bagay. Kaya bakit? Laging nauna siya sa akin. Hindi ko na kaya to. Tara na lang, tayo. Puntahan natin siya ngayon din. Tara na. Sige. Binabalaan tayo ni Wu Tingshen noong nakaraan. Naalala mo ba ang mga babala niya? Yung mga salitang yun. Ganoon na lang ba kabilis mong nakalimutan? Ganoon na lang ba kabilis ang paglimot mo? Kung malaman niya ulit, wala na tayong magagawa kundi mag-empake at pauwiin sa probinsya. Kaya manonood na lang ba tayo? Na siya'y mabuhay ng maganda. Nang hindi natin siya pinaparusahan? O baka naman hindi natin. Mapigilang lumapit siya sa atin? Panoorin mo lang ako. Upo ka. Makinig ka. Espesyal na hiniling ni Lola sa iyong tiyan na gawin ang ginseng at black chicken soup na ito. Para sa'yo. Inumin mo lahat ha. Dagdagan pa, halos 5 libra na ang nadagdag sa timbang ko nitong mga nakaraang araw. Wala ka namang tumaba. Tingnan mo, masyado kang payat ngayon. Kailangan mong magdagdag ng timbang. Bukod pa riyan, kapag mas mabigat ka ng kaunti, ay mas comfortable. Ikaw, Tigilan mo na yan. Inumin mo iyan habang mainit. Kukuha ako ng folic acid para sa'yo. Inumin mo lahat. CJ. Nanay, sa tingin mo ba ay magtatagumpay ang planong ito? Siyempre naman, ang pinakamahalaga kay Qin Yanyu ay ang kanyang mga magulang na pumanaw na. Kapag nakita niya ang mga ari-arian, ang dalawang salitang ito, hindi siya makapapakali. Kita mo. Anong mana ang iniwan sa akin ng aking mga magulang? Hindi magandang pag-usapan sa telepono. Nasa kapatagan sa labas ng lungsod kami at naghihintay sa'yo. Mag-isa kang pumunta. Kung hindi, habang buhay mo, hindi mo makikita ang mga ari-arian ng iyong mga Ngayon, pupunta na lang tayo sa mga suburb at maghihintay sa kanya. Ang galing naman yan. Pero, Nina Chin, may naiwan ba talaga sa kanya, ang mga magulang niya? Wala. Gumamit lang ako ng dahilan para mailapit siya sa atin. Ano ang punto ng pag-imbita sa kanya palabas? Si Ethan Wu, alam na. Ikaw, talagang tanga. Isipin mong mabuti, gumamit ka ng utak. Siyempre, hihingi tayo ng pera sa kanya. Ratho na siya ngayon. Hindi naman masyadong malaki ang hihingi natin. Na ilang milyong piso, para matulungan tayo, di ba? Eksakto. Kung hindi dahil sa atin, hindi siya pupunta sa lungsod. Hindi niya makukuha ang napakalaking oportunidad na yan. Kung ako ang tatanungin, tama lang na siya ang sumuporta sa atin. Tama, si Nina Chin ay may utang sa atin. Nina. Ano ng problema? Parang hindi ka masyadong masaya. Ang tita ko. Ikaw lang ang pumunta.
Kung hindi, hindi mo na makikita sa buhay mo ang mga gamit ng mga magulang mo. Tita, Okay lang. Wala ka bang ibang gagawin? Mauna ka na. CJ, pagkatapos kong mag-ayos, susunduin kita para sa Civil Affairs Bureau. Kahit na walang tao sa paligid, medyo bukas naman ito, kaya hindi sila dapat maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Nandito na ako. Nina Chin, Pwede bang, ibigay mo na sa akin ang mga gamit na iniwan sa akin ng mga magulang ko? Ibigay mo na sa akin. Nina Chin, akala mo ba talaga na lahat ng magagandang bagay sa mundo ay sayo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga gamit na ito, pinag-ingatan ko ang mga ito sa loob ng maraming taon. Ihingi ako sa iyo ng bayad sa pag-iingat. Hindi naman sobra yon, di ba? Eksakto, hindi pa nga namin. Ang estado mo ngayon ay hindi na pangkaraniwan. Kung hindi ka namin tinanggap at sinuportahan, hindi mo magkakaroon nito ng napakalaking yaman. Dapat alam mo kung paano magpasalamat sa kabutihan. Dinala mo ako rito para lang sa pera. Ano pa? Kung hindi mo, sinira ang mga plano ko. Ako na sana, si Mrs. Wu ngayon. Ano ang mali sa akin? Kung hihingi ako ng pera sa'yo, ito ang utang mo sa akin. Kausap ka ng kausap, malinaw na, ginagaya mo ako. Eh ano naman, kung ang pamilya namin ay hindi ka tinanggap, hindi ka man lang nakapag-ipon ng pampaaral mo. Lalo na, ang makilala si Ethan Wu. Kaya dapat, magpasalamat ka sa amin. Magkano ang gusto mo? Hindi naman masyado. 50 milyong dolyar. 50 milyong dolyar, ang isang marangal na ginang ho, ay hindi pa rin makakapaglabas ng ganoong kalaking pera. Pero narinig ko, na sa Fashion Week, magarbong binili mo ang isang napakamahal na damit sa isang kumpas lang ng iyong kamay. Paano ka naging ganoon? Kakuripot sa sarili mong tiyahin? Ganoon kakuripot. Pero iyon ay, pera ni Ginoong Ho. Nina Chin, bakit ka nagpapanggap na napakamarangal? Hindi ka ba nagbabalak para lang sa pera ng pamilyang Wu? Si Ethan Wu ay maaaring hindi naiintindihan ang iyong mga intensyon. Pero alam kong mabuti ang mga iyon. Kung gayon, una, ipakita mo muna sa akin ang mga bagay na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ipakita mo sa akin. Ha, sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga gamit ng iyong mga magulang ay itinapon ko noon pa. Niloko mo ako. Kung hindi, kasama si Ethan Wu, na masyadong nagbabantay sa iyo, paano kami nakapagpa labas sa iyo ng mag-isa? Kung matalino ka, masunurin kang, ibibigay mo sa amin ang lahat ng pera. Kung hindi, hindi ka makakauwi ngayon. Pinapayuhan kita na maging masunurin, gayon pa man ang halagang ito. Ng pera ay wala sa iyo ngayon. Ngunit kung ikaw ay mang-away sa amin, ikaw at ang sanggol sa iyong tiyan, ay hindi magiging maganda ang kalalabasan. Tatakbo ka? Akala mo ba magiging katulad ng dati? Hindi ba't handa kami? Huwag mong tanggihan ang handog. Uminom ka ng masarap na alak. Pero talagang, wala akong ganoong kalaking pera. Wala kang ganoong kalaking pera. Pero, hindi ba't binigyan ka ni Hu Tingshen ng card? Ibigay mo sa akin ang card na iyon. Ayos na rin iyon. Pero pera iyon ni Gihu. Wala akong karapatang ibigay iyon sa inyo. Kinyanyu. Bakit ka ba napakatigas ng ulo? Kahit na iyon ay pera ni Hu Tingshen. Papakasalan ka niya. Kaya hindi ba't dote iyon? Patay na ang mga magulang mo. Kaya ako dapat ang magmana ng dote. Eksakto. 50 milyon para sa isang pakete. 50 milyon. Mura na iyon para sa kanya. Kahit na wala akong dote. Kahit na meron, hindi ko pa rin ibibigay sa inyo. Sige, hindi ka maniniwala hanggat hindi nangyayari. Walang luha. Kung ganoon, hindi na kami magpapakumbaba. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na... Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Hindi ba't pinayagan lang nating mag-isa siyang pumunta? Bakit nandito si Wu Tingshen? Hindi ko rin alam. Tapos na ang lahat ngayon. Ginoong Ho, bakit ka nandito? Buti na lang napansin kong may mali at sinundan kita. Sundan sila, huwag mong papansinin. Bakit ka ba ganyan katanga? Alam mong, may masamang intensyon sila, naglakas loob ka pa rin pumunta ng mag-isa. Akala ko talagang may naiwang gamit ng mga magulang ko para sa akin. Kahit ang sarili mong, yumaong nakababatang kapatid, ay nagagamit para sa panluloko. Talaga namang, lumawak ang pangunawa ko dahil sa inyo. Ginoong Wu, nagkamali ako. Gusto ko lang ng pera. Talagang hindi namin balak saktan siya. Oo. Pamangkin namin siya. Ang paggastos ng kaunting pera, para sa kanya ay tama lang, di ba? Mukhang yung leksyon noong nakaraan. Hindi, tumimo sa puso mo.
Shenlei, Ginoong Wu, tinawagan ko na ang pulis. Paparating na, sila, ang tatlo nilang yan, walang makakatakas. Nasa daan na ang mga pulis, papunta na sila. Wala sa tatlong yun, ang makakatakas. Tatay. Ang sakit talaga. mula ngayon, huwag mo nang hayaang makita ko sila ulit. Nianyo. Nagkamali ako, mali talaga ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pwede ba? Napakabata ko pa. Ayokong makulong. Nianyu, ako, ang tiya mo. Kung malaman ng tatay mo na ganito ang trato mo sa akin, magagalit din siya. Nga pala, ibabalik ko sa'yo lahat ng pera mula sa part-time job mo. Ibabalik ko lahat sa'yo. At, mula ngayon, hindi na kami, kailanman, lalapit sa'yo. Kung patatawarin kita, parang tinalikuran ko na, ang mga magulang ko. Makinig ka, mula ngayon, wala na akong kinalaman. Sa inyo, Hindi. Nianyo. Nianyo. Master Wu. Huwag naman po. Ayos lang. Mula ngayon, ako at si Lola, ang magiging pamilya mo. at ang mga anak natin. Ikaw lang ang sapat na. Kaya, itong magandang dalaga. Nakahanda na ang $9 at $10 ko, gusto kitang pakasalan, sige na. CJ, Kayo dalawa, tumingin dito. Lapit pa, lapit pa. Maging mas sweet kayo, pwede nyo nang hawakan ng kamay. 3, 2, 1, cheese.